Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ko'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap dito for Leo. First message ninyo, we have balance, Leo. Baka meron ng mga imbalances na nangyayari, kaya kailangan nyo ng ibalik yung balanse sa buhay mo. You need to take action towards balancing your priorities, diba? Kung ano yung mga ginagawa mo. At saka, mahalaga, kasi baka ang isa sa area ng buhay mo na nakakaligtaan mo this time is yung pagsa-self-care. Maaari na energy drained ka na, 'di ba? Exhausted ka na physically, maaaring gano'n, burnout, baka nakakaranas ka na ng mga ganyan. Kaya iniimbitahan ka dito to take time to relax. You need to take time to breathe. Okay? Kasi kailangan natin 'yun eh. Kailangan natin ng balance sa lahat. Hindi po pwedeng puro kasi tingnan mo, sabi dito, set boundaries with your work. Baka ang karamihan sa inyo, you are so focused on your job, 'di ba? Baka yung ibang area of life ninyo katulad na lang ng pag-aalaga sa inyong sarili, hindi niyo na naaasikaso. Kaya itong panawagan sa iyo, bring the balance back in your life, 'di ba? Set boundaries with your work na dapat may oras ka para sa trabaho, may oras ka para sa sarili mo, may oras sa pamilya, yung gano'n para lahat ng areas of life nabibigyan mo ng oras, panahon at atensyon. Kasi kapag ano man ang area of life mo na makakaligtaan mo na, nakakalimutan mo na, 'di ba? Diyan nagsisimula or diyan magsisimula ang problema. Kaya para maiwasan natin 'yon as much as possible, 'di ba? Tignan mo kung ano talaga yung inyong mga priorities. Kailangan may schedule ka, 'di ba? At least meron kang guide kung sa araw na 'to anong gagawin mo. Ngayong bang araw mag-e-exercise ka, 'di ba? Ngayon ba yung araw na dapat magluluto ka? Yung mga gano'n ba, no? So, what else? We have dance. Ayan, sabi dito, move your body to music. Dance with the rhythm of life. Manifest your dreams through dance. Ayan. So, baka ang hilig mong sumayaw. Baka mahilig kang sumayaw. No? Baka literal ito na dancing. No? Baka dati nagsusumba talaga kayo tapos ngayon hindi na. Diba? So, feeling ko this is related to exercise, related to engaging into physical activity, no? Kasi kunyari, ang focus ninyo 100% no, nasa trabaho, tapos naka-work from home kayo, 'di ba? Or kaya office work kayo na talagang throughout your shift talagang most of the time nakaupo ka lang, 'di ba? So, kaya kailangan mong gumalaw-galaw, okay? So, what else? We have cycles. Everything has its right time. That's right. Honor the cycles of your body. Tune in, uh, tune into the moon's magic. Ayan. So, you know what? Um, this is definitely related to balance. Okay? Sabi dito, napakalakas ng message na to. Everything has its right time. 'Di ba? May tamang panahon para sa lahat. Kaya nga kailangan din natin na talagang nakabalanse tayo kasi may oras, no? May oras na dapat nakalaan para sa lahat at dapat alam natin, aware tayo kung kailan yung oras na to para sa pagtatrabaho, para sa pamilya, para sa mga anak, para sa pagsa-self-care, 'di ba? Kaya kailangan na you are aware of the things na mga pinagkakabisihan at kailangan ninyong pagkabisihan. Alright? So, importante na may ano kayo, may magta-time management kayo, 'di ba? Kasi kapag gagawin mo 'yan, so magagawa ka ng schedule, may nakasulat ka, anong schedule mo for today, 'di ba? May planner ka, yung mga gano'n makakatulong 'yan, no? At least sa calendar, 'di ba? Magsusulat ka lang diyan na kung ano yung mga importante na kailangan mong gawin for the day. So, what else? We have healer of the ages. Ayan. So, Leo, baka ang iba sa inyo is a healer.
Baka ang iba sa inyo, reminder na 'to sa inyo 'no, na kayo ay healer. So, this is the perfect time na siguro para i-embrace mo yung healing powers mo na regalo sa'yo ng universe, you know? Maybe ang iba sa inyo, you will be realizing now na healer, no? Healer kayo and that is your purpose, that is your mission in life, no? Na kailangan ninyong i-carry out. Or po pwede rin na ang iba sa inyo, baka kayo nangangailangan ng healing, 'di ba? Baka nangangailangan kayo ng healing, whether it is physical, 'di ba, or mental, or emotional, 'di ba, na problema, maybe kayo nangangailangan ng healing energy. So we have yin yang, balance. Ligyo. Balance, yin yang. So alam mo, ang lakas no ng panawagan sa inyo rito to bring the balance in your life. Okay? Kasi baka talaga marami ng naniniglect kayo no ng mga bagay-bagay sa buhay. Maaaring marami-rami na din itong mga bagay na kailangan mong gawin, aksyonan, bigyan ng panahon, yung mga ganon. So what else? We have door to spirit. This is new beginning energy. And maaari ng iba sa inyo siguro magbabalik loob, no? Or mas siguro ngayon magkakaroon kayo ng mas maraming oras para sa pag-evaluate or pag-re-evaluate ng sarili ninyo, ng mga nangyayari sa buhay mo. Maaaring now is the perfect time as well for you to open doors, 'di ba? Para para sa mas malalim no na awareness and pag-iintindi about your purpose in life, why you are here, yung mga ganon, no? At mas siguro mas naiintindihan mo ngayon or mas maiintindihan mo ngayon yung inyong relationship with the universe, with the divine, 'di ba? So, by the way, maraming salamat no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, Ace of Pentacles, napakagandang energy. New beginning ito pagdating sa money, career, and finances. So, this is a beautiful blessing. Unang-una, ito na yung simula no, ng inflow of money sa buhay ninyo. Maaaring magkakaroon kayo rito ng mga financial blessings as in cold cash, pwedeng dumating sa'yo, pwedeng merong magbibigay, merong magraregalo, it could be a winning, pwede rin na meron kayong windfall of money, no? As in, maaaring malaki-laking pera, no? This could be a big amount of money na pwedeng dumating sa'yo ngayon. At ito na yung magkakapagpabago ng inyong sitwasyon sa inyong kaperahang aspeto. So this could be the time or this is the start of you um, experiencing abundance and prosperity, financial comfort, ganon, no? Freedom. So, good luck sa'yo. And we have the Three of Swords. Three of Swords, heartache ito, heartbreak. Matindi ang nangyari sa'yo rito in the past, no? Nahati sa tatlo. Kadalasan makikita mo dalawa lang, nahati sa dalawa yung puso. Pero dito, no, yung tatlo, nahati sa tatlo. Kaya medyo matindi siguro ang naging sitwasyon mo rito. You were heartbroken, big time. You know, maaaring related ito sa romantic relationship. Baka naloko ka, 'di ba? Baka nasaktan ka ng bonggang-bongga. Pupuwede rin na hindi ito romantic relationship. Pupuwede rin na mahal mo sa buhay 'no, nakapanakit sa'yo, kaibigan mo, siguro kapatid mo, magulang mo, ganyan 'no. So, pupuwedeng gano'n din. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. But yes, some of you here have underwent that
heartache, no, na talagang bonggang-bonggang heartache. Kaya nga nahati sa tatlo ang puso mo, as in almost madurog na, 'di ba? And ngayon sisimula ka na sana eh, no? Nakapagsimula ka na sanang intindihin siguro ang sitwasyon, unti-unti ka na sanang pinipilit mo na yung sarili mo na mag-heal ka, pero tignan mo ngayon, ano, sumisigaw na naman yung babae, parang bumabagyo na naman yung paligid. So, parang there is another episode, no, ng ano to, ng heartbreak na to, na siguro parang baka merong dumating na mensahe, meron nakarating sa'yo ng mga impormasyon, and that could be additional information na mas lalo nakadagdag ng sama ng loob mo doon sa taong nagdulot ng sama ng loob sa'yo. So, maaring this is another episode of more heartache, no? Parang ganon. Kaya, imbes na unti-unti ka nang bumabangon, parang eto, na-remind ka na naman, at mas lalo ka na naman nagalit, nabwisit. But, yeah, just be patient with yourself. Okay? Kasi hindi talaga to instant. Yung heartache, yung heartbreak, you know, it doesn't necessarily mean na overnight pwede mong ayusin ito. Hindi, it takes time, it's a process, it's a long process actually, 'di ba? Lalo-lalo na kung may mga ganito. Mm. Hindi ka pa totally nakaka-recover. Tapos ayan, 'di ba, meron ka namang nalaman na talagang mas lalong nagpagalit na naman sa'yo. So yun, 'no, sometimes kailangan mo din i-offer 'yan sa universe, offer it to God, 'no, na tulungan ka, maging malakas ang inyong loob, maging matatag ka, na eventually, magkaroon ka ng lakas na mapatawad ang mga taong nagkasala sa'yo, at matuto kang mag-forgive, 'no, and help you to move on. So we have Three of Wands, and Three of Wands is implementation stage ito ng mga plano mo. Maaari ngayon, you have that opportunity, 'di ba, na kung ano yung inimagine mo na gusto mong mangyari, maaaring ito na, no? This is the perfect time for you to roll out that plan. Baka sa ngayon, ito na yung perfect time para simulan mo nang gawin, no? Yung mga necessary steps na dapat mong gawin para ma-implement mo na, or masimulan mo ng gawin, ano, yung mga bagay na kailangan mong gawin para na marating mo na yung tagumpay nito, or marating mo na yung success, no, sa mga bagay na ito. It may also require you to travel, no? Maaaring ang iba sa inyo traveling abroad ito, ganyan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.